So eto mga sangkay, mukhang wala na pong pinsan-pinsan kay Pangulong Marcos ngayon. Ako mga sangkay, naniniwala ako na itong si Pangulong BBM ay wala po talagang kinalaman dito sa anomalya o korupsyon pagdating sa flood control at iba pang mga project sa Pilipinas. Dahil bukod sa mayaman na po ang mga Marcos, guys, si Pangulong Marcos o si BBM po ang nagpabukas ng malaking korupsyon na ito. Siya po ang nagsiwalat. Kung siya ay korap, kung siya po ang pinuno na ito, hindi niya po gagawin na buksan ang kaso na to. Sa SONA pa po, inungkat, di ba? Sa SONA pa po pinaringgan yung mga korap. So, hindi po ako makukumbinsi na itong si BBM yung mastermind. Malabo po yan. Kasi ang pinakamabisang paraan para po matabunan ang kalokohan pagdating sa korupsyon, wag mo nang ungkatin. Diba? Hayaan mong lumipas ang panahon. Actually, nung isiniwalat po yan ni BBM, hindi na nga po pinag-uusapan gaano yun Diba? Pero ayun, nagulat na lamang po tayo. Pambihira, ganun pala kalawak yung korupsyon. At ang mahirap po dito kay Pangulong Marcos, involved yung kanyang pinsan. Medyo mahirap po talaga yon. Kasi dikit Pero ngayon, mukhang wala na pong pinsan-pinsan kay PBBM. May balita po tayo dyan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Ngayon kasi, mga sangkay, napabalita nga po, no? Na ayon nga po kay Yusek Castro, ang ating tagapagsalita sa palasyo, mga sangkay. Matagal na daw pong hindi nag-uusap ang magpinsan. Ayon po kay Attorney Castro, never daw po niyang nakita na magkaroon ng interaction ang dalawang ito since naging isa po siyang Palace Press Officer noong February 2025. Months before the corruption scandal broke out in September. So, diba, mga sangkay? So, ibig sabihin, matagal na pong pinag-isipan ito ni PBBM. Ngayon, mga sangkay, eto. Alam nyo, itong si Ombudsman Remulla, sa tingin nyo gagalaw ito nang wala pong ni PBBM? Kumpas? Sa tingin nyo yung nangyayari ngayon, mga sangkay, na si Romualdez na po ang tina-target, wala po itong ni PBBM? Guys, remember, si Remulla po, mga sangkay, galing po yan kay PBBM. 'Di ba? At mataas po, ayon nga po sa mga Remulla, sila daw po ay mga loyalista, mga Marcos loyalist. Kasi wala daw po ngayong Remulla kung walang Ferdinand E. Marcos. Hindi po ito susunod kay Romualdez kundi kay PBBM lang. Pero ito, mga sangkay, sinusundan po nito yung mga ebidensya. Sa mga nagsasabing walang ebidensya, mayroon po. Kaya nga po ganito ang nangyayari, hawak po ng ombudsman Sa tingin nyo, hindi magkakaganito yung nangyayari, hindi magdedesisyon ng ombudsman na kasuhan si Romualdez kung wala pong ebidensya na mayroon po silang ebidensya. Okay? Hindi lang isinisiwalat, mga sangkay. Siyempre, di naman po yan. Pambira, kaso po yan ng isang mabigat na tao Sabi dito, mga sangkay, ni Boying Remulla, kasi kumalat kahapon yung sinasabing mataas na opisyal na mayroon pong freeze order sa kanyang mga ari-arian. Mataas na kongresista at yun pala, eto na ang inamin ni Remulla. Binunyag ni Ombudsman Boying Remulla sa DZRH executive session na si dating House Speaker Martin Romualdez ang tinutukoy sa hindi pinangalan ng mambabatas na inisyuhan ng freeze order
ng Court of Appeals. So malinaw na ngayon mga sangkay, na-vlog na po natin ito kahapon. Pero at that time, parang blind item po. Pero malinaw naman na si Speaker Romualdez po yun. Kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot ni Romualdez sa maanumalyang flood control projects. O ayan, mga sangkay, malinaw na po yan. No? Malinaw na. Kinumpirma. Eto, tingnan po natin. Ayan. Si former Speaker Romualdez, may freeze order na. Ayan na. Ayon daw po kay Remulla, ang Anti-Money Laundering Council had secured the court order covering 25 banks account, 10 insurance policies registered under the name of the unnamed legislator. Later, na-identify nga po na ito po ay si Romualdez. Sabi ni Remulla, doon talaga dinadala ang freeze orders ng AMLAC. Diyan talaga sila kukuha ng court order. Ayon po kay Remulla mga sangkay. Sabi po niya dito, actually isang kaso pa lang yan. Pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. So talagang yari pala dito mga sangkay. Si Remulla, aabot pala ito ng 6 na kaso. So do you think mga sangkay, walang ebidensya? Kakasuhan, walang ebidensya? Meron. Aabot pa nga po ng 6 na mga kaso. Ay, nako po, yari si, pala dito, si Romualdez, no? My goodness. Ang kalaban namin dito, akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, taga-gobyerno ito. Ito, maraming pera, may kapangyarihan, hindi mo madali labanan ito. Kita nyo, mga sangkay. Totoo yung sinasabi ni Remulla eh. Alam nyo, bilib nga po ako sa taong to, mga sangkay, kasi nga po, alam nyo yun, kahit pinsan ni PBBM, di ba? Pero ako, naniniwala kong mismong si Pangulong Marcos na to ang nagbaba ng go signal. Kasi nga po, mahirap na pong itanggi yung lead ng ebidensya. Hawak po kasi ng ombudsman yung mga ebidensya. Nandun sa kanila. Hawak po nila, mga sangkay. Kaya nga po ganito ang nangyayari. Diba? So talagang delikado ngayon si Romualdez. Kasi may mga ebidensya na. At ang kanyang pinsan na si PBBM, hands off na po. Bababayaan na po mga sangkay. Wala na pong pinsan-pinsan dito. No? Wala na pong pinsan-pinsan sa Pangulo. At saka, tigilan nyo kami sa pagsasabi na parang may utang na loob pa si PBBM kay Romualdez. Wala pong utang na loob si PBBM kay Romualdez. Tandaan nyo ang nag-appoint kay Romualdez na maging speaker, si PBBM. Wala po siyang utang na loob. Kasi sinasabi po ng iba, hindi nyo ba may utang na loob si Romualdez kay PBBM? Kasi kung hindi dahil sa kanya, baka natuloy yung plano na patalsikin si PBBM nung mga una pa lang. Guys, nung una pa naman mga sangkay, itong si Lasara, okay pa naman eh. Kailan nagkalabo-labo na nagsalita si PRRD? 'Di ba? Nung nalaman nila na may pinaplano, may binabalak sila Romualdez kay VP Sara. 'Di ba? At naging matagumpay sila Romualdez. Anong nangyari? Nagkagulo-gulo ang unit team, nagkawasak-wasak. Ayun na. Ito na ang istorya ngayon. 'Di ba? Nag-away na si BBM, 'di ba? Galit-galit na ngayon. Galit sila BBM, galit sila Sara, nagbabanggaan na. So ngayon, mukhang wala na pong dito si PBBM kay Romualdez. Mukhang ilalaglag na nilaglag na nga po talaga ata. Kasi ito na hindi na, tingin nyo ba, kikilos po si Boying Remulla na wala pong go signal mula po sa kanyang tropang presidente? Hawak yung ebidensya. Siguro sabi niya, Mr. President, pare, matindi ang hawak ng mga ebidensya. Mahirap to. Paano kaya to?
Siguro, alam niyo naman si BBM. O, pre, kayo na bahala dyan. Total, hawak niyo ng ebidensya. Doon lang tayo mag-focus. May ebidensya eh. Sa mga nagsasabing walang ebidensya, meron nandun po sa ombudsman. Okay? Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.